At syempre, eto na nga mga kababayan, Marcos Jr. ginawang santo ng isang gobernador at di umano, sugo ito ng may kupal, may kapal. Di kailanman nauga Mm. ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. O eto pa, mag-among Claire Castro at Marcos Jr. sinabihang sablay ng isang profesor ng UP Diliman. May group chat ang gabinete ng Pangulo para hindi salu-salungat ang pahayag na lumalabas sa administrasyon. Yung ginagawa ngayon ng Malacanang, tingin ko, it's palusot, no? Eto pa, Sandro Marcos, kinukontrata na ang mga kongresista para bumoto sa impeachment laban kay BP Sara. Ayon po sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na nakalista bilang for later release o FLR. Nako. At pag-uusapan po natin, lahat lang yan mga kababayan, maya-maya po. Lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Okay. Ayan na ha. Sige. Magandang araw sa inyo, mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At ako pala si Master Judea, nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na nangyayari at may kinalaman sa ating bansa. At the same time, nandito tayo para banatan ang mga salot at mga kawatan sa ating lipunan at palakpakan ang mga gumagawa ng tama at nagmamahal sa ating bayan. Okay. Kasi nga, ang sabi, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Kapag mahal mo ang Pilipinas, ay ipagtanggol mo, 'di ba? Huwag kang magpapalinlang sa mga diablo na katulad nito. Akalain mo gagawing santo si Marcos Jr. Pero huwag kayong maingay, Huwag kayong maingay, baka magalit sa inyo. So, andyan po yung sugo ng may kapal daw di umano. Sabi ng matandang ito. Sino? Sino yung sugo ng may kapal? Walang iba. Walang iba kundi andito na. Santo Rantado. Walang hiya kang matanda ka. Akalain mo ba naman na gawing santo si Marcos Jr. ng matandang ito at sinasabi niya na sugo daw ito ng may kapal. May sayad ba itong gobernador na ito? Saang bundok ba nakatira itong kubag na to at parang wala siyang alam sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas? Diba? Kultong-kulto ang datingan mga kababayan. Panoorin nga natin kung ano sinasabi nito. Pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag kakalimutan na mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Okay? At eto na nga, mga kababayan, ang bagong santo. Papangalanan natin Santo Rantado. Diba? Ang dami ng profesyon ni Marcos Jr., no? Minsan reporter, minsan teacher, minsan karpintero, minsan engineer, minsan cashier sa toll gate. Ano pa ba? Marami na pinasok ito kasi wala nagagawa bilang Pangulo kung ano-ano na ang daming profesyon. Ngayon naman, ay naging
Santo. Santo Rantado. O, di ba? Oh. Yan ang problema natin, mga kababayan, ha? Eto, ano na nangyayari sa mundo? Ha? Ano na nangyayari? Dahil kung ito, magiging santo, ano na mangyayari sa mundo? Oh, ano to, santo ng flood control? Ha? Oh. Hindi natin minamak yung mga saints, ha? Hindi natin minamak yung mga saints. Kasi totoo naman ang mga santo nila. Pero ito, ano to? Oh. Ito, santo ng baha, santo ng tubig, o santo ng pagnanakaw. So, sa bagay, no? Pupwede talaga maging santo. Kasi, sa administrasyon na nabuking, yung corruption sa flood control, eh. Oh. At isa pa, Diyos ang nagbuking, sa mga ghost flood control project. Diyos ang nagbulgar sa napakatinding nakawan na ito sa gobyerno. Oo. Di ba dati walang nagsasalita, walang nagsusumbong, walang pumuputak, walang nagsasabi na may katiwalian na nangyayari sa gobyerno. Pero pinabaha ng Diyos, di ba? Pinabaha ng Diyos ngayon, tapos nabuking yung mga praning. Nabuking yung 5,500 na flood control project. So, ibig sabihin, may divine intervention nga naman. Kaya pala ginawang santo. Oo. Walang nagsasalita dati, walang nagbubulgar sa nakawan sa gobyerno. Kaya ayun, umulan, bumaha, lumubog yung Bicol, lumubog yung Metro Manila at iba't ibang parte ng Pilipinas, nabuking. Pero pwede maging santo kasi magaling magmilagro. Di ba napakalaking milagro? Biruin mo sa isang iglap, ubos ang kaba ng Pilipinas. Oh. Di ba magic yun? Tayo nabibihira lang po nakagawa niyan. Oh. Mga demonyo at mga makakapal ang mukhang magnanakaw lang. Talaga makakagawa niyan. Oh. Kaya pala, no? Kaya pala ginawang santo ng kumag na gobernador na ito. Kasi pagka magiging santo ka, dahil pinagdadaanan yan. May mga revelations yan, may mga tawag dito, may mga milagrosong nangyayari yan. O ito, nagmilagro rin yan eh. Oh. Ayun, kaban ng Pilipinas, disappear. Oh, di ba? So, pero, ito alamin nga natin, kasi nakita ko lang yung sa Facebook, yung mga, mga post, yung mga picture-picture na tinawag nga nito na sugo ng Diyos. Pero nakita natin yung video. Nakita natin yung video, sabay-sabay natin panoorin ngayon. Kung bakit niya tinawag na sugo ng may kapal, si Bongbong Marcos Jr. O, eto, pakinggan nga natin. Sinabi ko sa kanya, Mr. President, hindi po ako gagaya sa ibang probinsya na masyadong mahaba ang listahan na kanilang isinumiti sa iyo. So, ibig sabihin, Ang hindi ka akin kurap. pong isusumiti sa inyo ay isa lamang po. Ang Panay River Basin Integrated Project. Oho, palakpakan na. Kaya kayong mga taga Iloilo, Naiyak na pwede to. kayong pumunta ng Capiz at Aklan anytime you want. Kahit na maulan,
at kahit na masama ang panahon. O, bakit kaya, no? Magmimilagro ata eh. Kaya, kayong mga taga Iloilo, kayong mga taga Aklan, pwede kayong pumunta ng Capiz. Kahit umuulan, kahit masama ang panahon. So, may anting-anting ata ito ah. Oh. Salamat. Uy, siya. Ngayon, nagsabi ako sa Presidente, Ano? Mr. President, this project was conceptualized during the time of your late father. Oh. But he was overtaken by event. He passed away. Ah. Kaya wala pong parte ng Panay River Basin na naimplementa. Naku po. Alam nyo kung anong sagot ng Presidente at Ano? ito ay pinaniniwalaan ko, ito ay pinanghahawakan ko, ito ay ipinabot ko sa lahat ng Kapisenyo. Oh. Ang sinabi Ano? ng Presidente sa lahat, ang hindi natapos ng aking ama ay tatapusin ng kanyang anak. Ay, kaya, palakpakan natin. Kaya naman pala. So, gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya ang nangyayari sa Pilipinas na yung hindi natapos ng tatay ay ipagpapatuloy ng anak. Kasi nga, pinalayas na sila nun eh. Oo. Sinipa sila. Diba? Sinipa sila sa Malacanang dahil di umano sila ay magnanakaw, kurap, at ang daming ibinulsang pera at kaba ng bayan. Tama naman. Tama naman. Oh, sabi ko nga kanina, di ba? Sabi ko nga kanina, sa isang iglap, milagro, naubos ang kaban ng bansang Pilipinas. So, ipinagpatuloy. Ipinagpatuloy po ng anak yung ginawa ng tatay. O, hindi naman natin may kakailayan dahil yan po ay nasa Guinness Book of World Record nga. Ha? The greatest heist in the government history. Ha? Oh. So, ang dami pong nakumpiska, ang daming mga account sa iba't ibang bansa. Oo. So, ipinagpapatuloy ngayon ng anak. Kaya tingnan mo ang Pilipinas ngayon. Nagkakagulo na. Hirap na. Putse, ikaw ba naman magnakawan eh. Di ba? Oh. Tuwa-tuwa pa, oh. Tuwa-tuwa pa sila. Lalo pa hong lumakas ang aking loob Bakit kaya? at lalo pang ipinagsisigawan ko sa lahat. Ano At yan? lalo pang lumakas ang aking paniniwala na hindi kailanman nauga ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Sugo na may kapal. Sugo na may kapal, Oh. Trapong-trapo magsalita ang gobernador na ito, no? Trapong-trapo magsalita. Ganyan po magsalita ang mga politiko, ang mga old-fashioned politician. Yung parang nagdi-declamation sila na mukhang tanga. Oh. Hindi ko, hindi ko alam kung uubra pa yung ganyan, na pananalita, yung ganyan na mga style ng mga pagsasalita sa publiko. Kasi lumang style na yan, kumita na yan eh. Kumbaga, pinaglumaan na ng panahon. Hindi na pinaniniwalaan ng tao. Kasi yung mga ganyan, na mga salita, mga tono, yung mga ganyan, manloloko yan. Oo. So, trapon-trapo, di ba? Yan ang sinasabi natin. Sabi na, susungkitin ko ang bituin at ang araw para mabigyan kayo ng liwanag. Bibigyan kong liwanag ang buhay ninyo. Magtiwala lang kayo at ako'y inyong iboto. Halatang sumisip-sip si Marcos Jr. eh. Gobernador daw yan ng Capiz. Ibig ko nang bumigay. Ibig ko nang manawagan sa may kapal. Na Tapos? Diyos ko, mukhang mapupurnada po ito. Ay. Subalit, mahigpit ang aking kapit. Hindi ako naniniwala na makakalimutan ito ni Presidente Marcos. Kaya, ang hulog Kaya pinagtatawanan siya. Ito, mga estudyante. Saan pinagdadampot niya? Pinagtatawanan siya eh. Tuloy. ng langit
ay dumating noong isang gabi. Ah. Inanunsyo Hulog ng langit. sa lahat Dumating. ng balita Ah. ng Western Visayas ay maraming proyekto at binasa ni Undersecretary Claire Castro na ang Panay River Basin ay isa sa mga proyekto na isusulong ng ating Pangulo. Nako na po, yun pa. Isusulong ng ating Pangulo. Eh, ang problema, Gobernador, 2 taon na lang. Wala na nga 2 taon matatapos na termino niyan. Naniwala ka naman, ang pinagsasasabi niyan, puro kasinungalingan. Eh, maniniwala ako dyan, kung pag-upo nila, ginawa na nila yan. Eh, dun sa 3 taon, 4 na taon nga, walang nagawa yan. Tapos, aasahan mo sa 2 taon, gagawin niya yan. Oh. Tatang naman, Jesus Maria Santissima, lawak-lawakan mo yung iyong isipan. Milyon-milyon na nga ang nabudol nung nakaraan. Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa natatauhan? Walang hiya ka. O mga estudyante ata yun. Gani, sa inyo tanan, ginapangayo ko. Patihin ninyo ang atong presidente. Ano yun? Patihin? Wala kami at Patirin. hindi kami, Mr. President, naniniwala sa mga fake news. Wait, just, Hindi po kami naniniwala sa mga sabi-sabi sa daan. Hindi pa rin siya naniniwala, ano? Hindi pa rin siya naniniwala na si Martin Romualdez na nga ang nagsabi, si Saldico na nga ang nagsabi, si Chis Escudero na nga ang nagsabi na matindi ang nakawan sa gobyerno at yung mga kongresista katulad ni Erice na ito ang in the history of the Philippines, ito ang pinakamalaki. Tinalo pa yung tatay tapos hindi ka naniniwala. Oh my God. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa gumawa ng tama. Oo. Sa bagay, sa itsura pa lang ito, mukha rin may tama. Hindi po kami naniniwala sa lahat ng paninira sa iyo. Wow. Dahil sa bawat paninira sa iyo ay pagsira sa sarili nila. Kami po ay kakapit sa iyo. Kami po ay hahawak sa iyo. Oh, di ba? Hahawak ka, santo talaga eh, no? Kami po ay kakapit sa iyo. Kami po ay hahawak sa iyo. Kailan kaya niya gagawing santo si Claire Castro? Anyway, ito ay urban legend, mga kababayan, di ba? Na sinasabi nila na diyan daw, gobernador ng Capiz, ito ay urban legend. Na diyan daw sa Capiz ay, sabi nila, marami daw aswang. Hindi kaya na aswang ito, na gobernador na ito? Kasi, sinong matinong tao ang magsasabi na sugo ng Diyos ng may kapal ang isang diablo? Baka sugo ng demonyo. Samantalang tayo, ang mga Pilipino, nagkakagulo na dahil sa pagnanakaw sa gobyerno ng mga ito. Siya, tinawag sugo ng Diyos. Tatang, gobernador, labas-labas din pag may time. Labas-labas din sa kapatagan pag may time. So, ito nga, hindi ko maintindihan kung bakit hindi nakikita ng gobernador na ito na pati nga taga-UP na isang propesor nakikigulo na rin sa kasinungalingan ni Marcos Jr. tapos sasabihin mo sugo ng may kapal? Ito, pakinggan mo. Bulilyaso ang pagkakaanunsyo ni PBBM na nahuli na si Saldico sa Prague.
Bulilyaso. Ayon sa isang eksperto, kahit anong paglilinaw ay sablay pa rin ang palasyo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Katulad niyan, yung nahuli, the discussion now is kung ano ba definition ng nahuli rather than nasaan talaga siya and so on, no? Ang discussion na may krisis ba tayo o wala? We all know that there is. At ramdam ng taong bayan na mayroon. Matapos linawin ng Malacanang na walang mali sa anunsyo ng Pangulo noong April 16 na nahuli na ang puganting si Zaldico dahil malawak naman daw ang kahulugan ng salitang nahuli, komunikasyon ang problema ng palasyo para sa senior lecturer ng UP Diliman na si Professor Lester Balmatero. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, Sige. na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. So yan po mga babayan. Napag-usapan natin vocabulary, di ba? Vocabulary at nililecturean ni Claire Castro yung mga reporter, yung mga Malacanang press corps na hindi mali ang Pangulo. Tama ang sinabi ng Pangulo. Pero wala sila may pakitang ebidensya. So ngayon, mga kababayan, sino ang paniniwalaan natin? Yung isang propesor o yung pambansang sinungaling ng Pilipinas? Eto. Ayon kay Balmatero, bagaman makabubuti talaga para sa gobyerno ang mapauwi ang isa sa mga muka ng flood control scandal, tila naging excited daw ito mag-anunsyo. Isa sa naging banat noon ng Duterte ally na si Attorney Harry Roque laban sa administrasyon ay ang 1 to 3 weeks na palugit para mapabalik sa Pilipinas si Ko, na para kay Roque, imposible raw. Ngayon, nilinaw ng palasyo na hindi sila o ang Pangulo ang nagsabi nito. Ayan na! Nagtuturuan na naman sila. Si Rimulya na naman ang may kasalanan, hindi ang Pangulo. Diba? So, sino ngayon ang fake news? Si Claire Castro Marcos Jr., si Rimulya, o si Harry Roque? Nagsama-sama pa silang tatlo. Pero lumalabas dito na ang nagsasabi ng totoo ay si Atty. Roque. Hinamon pa nga ni Atty. Roque yung Malacanang na magre-resign siya sa pagkaabogado pag napauwi nila ng 3 linggo si Zaldico. Ayan, si Rimulya nag-sorry na. So, ibig sabihin, hindi na magre-resign si Atty. Harry Roque. So, ligtas ang kanyang pagkaabogado dahil hindi mangyayari yung mga sinasabi nito na makakauwi na si Zaldico. Si Interior Secretary John Vic Remulla. Agad naman itong inako ni Secretary Remulla at humingi ng paumanhin. Pero sa tingin ni Balmatero, mali pa rin na dumistansya ang palasyo sa gabinete. I think Yusek Claire should understand that Secretary John Vig is the secretary of the Interior and Local Government, and he is the alter ego of the president. To some extent, whatever the announcement of the alter ego of the president is the announcement of the president. Kaya sana Ginagawa nilang tanga talaga mga Pilipino. Gagawin po nila lahat para mailayo sa Pangulo ang Pangulo sa kahihiyan. Kahit ang tunay na may kasalanan, Pangulo naman talaga. Siya nagsabi Siya nag-anunsyo. Siyempre, sige, ganito. Ako Pangulo. Hoy, John Vic, mag-sorry ka na lang. Sabihin mo, ikaw na lang umako ng kasalanan. Pero ano sabi nitong professor na lecturer ng UP Diliman? Kahit saan, kahit itaboy ng itaboy ni Claire Castro, ang kasalanan ng kanyang amo, ang bagsak pa rin yan sa Pangulo. Because everything that happens in the government of the Philippines will fall under the President. Lahat ng pangyayari, isisisi or maibabato or maisisisi sa Pangulo. Kahit isisi pa nila yan, sa lahat ng gabinete, kung sino ang gabinete na nandyan, pag pumalpak yan, bubueltada yan sa Presidente ng Pilipinas. Dahil hindi gagalaw ang mga gabinete or nasa ibabang pwesto ng gobyerno kung walang basbas ng Pangulo. Diba? Hindi yan gagalaw na ikakasira ng Pangulo. Siyempre, nag-anunsyo yung Presidente na nahuli si Zaldico. Hindi susunod na rin yung mga gabinete. Eto na, nahuli. Nagpa-interview nga yan si Remulla, di ba? Nagyabang pa. Tapos ngayon, ano nangyari? Wala si Zaldico. Sabi ng DOJ, wala sa Czech Republic si Zaldico. Nagpunta na naman daw sa France.
Siyempre, natural, aasahan na natin na sasabihin nila yan. Kasi kapag sinabing hindi nahuli sa Czech Republic, na hindi naman talaga, mapapahiya talaga sila ng todo. At lalo ngayon, napapahiya na talaga siya kasi wala naman sila may pakitang ebidensya. Raw, may group chat ang gabinete ng Pangulo para hindi salu-salungat ang pahayag na lumalabas sa administrasyon. Yung ginagawa ngayon ng Malacanang, tingin ko, it's palusot, no? Palusot. Semantics, wordplay. Mm-hmm. Yung ginagawa ngayon ng Malacanang. Instead of talking about a substantive, more substantive issue, kung nasaan ba talaga, ano yung problema, asan tayo ngayon, Para hindi raw makuryente ang administrasyon, naway ayusin ng gobyerno ang messaging ito. So, ibig sabihin ang problema na sa messaging. Professor po yun, ha? Professor na, lecturer po. So, ibig sabihin, malaki ang kaalaman niya sa pagtuturo. Kahit ano pagtuturo yan, lecturer nga eh. Siyempre, pag lecturer ka, pag-aaralan mo vocabulary, grammar, meaning of words and all that. So, sino pa paniwala natin? Si Claire Castro ito. Yung lecturer na professor ng UP Diliman. So, hindi na nga dapat pinag-uusapan to eh. Kasi wala naman tayong mapapala dito eh. Kaso ang problema, nililihis ang issue. Yeah? So, sa press briefing, pinag-uusapan meaning ng words. Diba? Imbis na pag-usapan, yung mga proyekto o kung ano nagagawa ng presidente o ng gobyerno, administrasyon na ito. Kaso wala nga silang may pakitang ginagawa eh. So, ang ginagawa na lang nila, kung paano nila matatapos ang kanilang termino at kung paano sila makakakulimbat pa sa pondo ng gobyerno. O, di ba? So, yan ang problema natin. Hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ito sa atin. Kasalanan ba ng mga Pilipino? Kaya, hindi natin deserve na maghirap ng ganito dahil tayo ay nagtatrabaho tayo ng maayos para sa pamilya natin at marami nga tayo binubuhay pati sa gobyerno, di ba? Kasi yung mga kaltas natin sa tax, sana pupunta. May nakita ba tayong nagawa na magaganda at kapakipakinabang na proyekto katulad ng infrastruktura? Wala. Ang ini-inaugurate nila yung mga dating nagawa na. Sisimulan. Tapos, hindi naman tatapusin. Di ba? So, even the lecturer and the professor of the UP Diliman, hindi na po naniniwala. So, ang maniniwala na lang po dito, yung mga mangmang, yung mga tanga, yung mga bobo, at mga bayad na lang. Di ba? Yung maniniwala sa mga kasinungalingan na yan, yung mapapaikot ni Claire Castro sa mga pananalita niya, at ng mga supporter na yan, ng mga tanga, na hindi nga kaya ipagtanggol yung amo nila. Di ba? So, wala na sila mabobola. Kasi booking na. At ang totoo, ayaw naman talaga nila mapauwi si Saldico. Di ba? Napag-usapan natin yan sa previous vlog natin. Sinabi mismo ni Congressman Erice na hindi seryoso ang administrasyon ni Marcos Jr. sa pagpapauwi kay Saldico. Kasi dalawang bagay lang mangyayari. It's either kausapin nila si Saldico at pumanig sa kanila or ilalaglag sila ni Saldico. Pero sa tingin ko, hindi na magbabago. Paulit-ulit natin sinasabi, hindi na magbabago ang pananaw ni Saldico. At kung magbago man yan, alam na natin kung ano mangyayari. Ano nangyari. So, sukol na po kasi sila. Kaya kung ano-ano ginagawa nila eh. Nauubos na po yung mga alibay nila. Kaya ito ngayon, minabadali na nila. Marian, ibig bang sabihin ay magbobotohan na ang Justice Committee? Yes, Jiggy, posible nga yang mangyari bukas kung wala nang i-raise na concerns o hindi nahihiling ng dagdag na araw para sa pagdinig yung mga miyembro ng House Justice Committee. Pagbobotohan na nga bukas yung miyembro ng komite kung may sapat na basihan yung mga reklamong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang magpupulong ulit yung committee members sa May 4 kung mayorya nga yung bumotong pabor. Dito tatalakayin yung pag-aproba ng committee report at articles of impeachment na itatransmit naman sa plenaryo. Bibigyan po ng kopya ng mga ito yung lahat ng mga kongresista para pag-aralan ang mga ito ng mabuti at bibigyan din ng committee report at articles of impeachment yung mga complainant maging yung respondent na si VP Sara at sa May 11 naman inaasahang pagbobotohan sa plenaryo kung i-impeach o hindi ang Vice Presidente. Marian, yung impeachment hearing bukas ay saan sa sentro?
Jiggy, bukas nga pinatawag ng House Committee on Justice yung mismong hepe ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagpapatuloy nga po ng impeachment hearing tomorrow at tatalakayin yung sa investigasyon nga yung NBI kaugnay dun sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family. Samantala, Jiggy, pag-uusapan din bukas sa pagdinig kung bubuksan ba o hindi yung green box na naglalaman ng mga income tax returns o ITRs ni na VP Sara at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Noong isang linggo kasi, Jiggy, hindi nga ito binuksan matapos sabihin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na maaari lamang itong buksan o isa publiko kung in aid of legislation at sa loob ng isang executive session. So, yon mga kababayan, no? Full force na po sila. Halos lahat ng santo tatawagin nila para ma-impeach si VP Sara. At paulit-ulit nating tinatanong sa ating isipan kung bakit si VP Sara ang pinupuntirya nila. At paulit-ulit din natin nakasagutan na gusto nila makaiwas sa kanilang pananagutan. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, yaan ang kanilang pananagutan. Ayaw nilang maging presidente si VP Sara Duterte kasi pag nangyari yon, lahat sila mananagot. Lahat sila makukulong. Sigurado yan. Kaya ngayon, gagawa nila ang lahat ng paraan para maisakatuparan ang lahat ng kanilang plano. Biruin mo lahat nagsabuatan na. Kung sa Congress, di ba? Kasabwat nila. Ano pa? COA, kasabwat na nila. AMLAC, kasabwat na nila. Ano pa? So ngayon, BIR na naman. Kanina may balita na gustong makita or gustong imbestigahan na naman ang income tax or ITR ni VP Sara Duterte at ni Mans Carpio. At ayon sa dating commissioner ng BIR na si Kim Hinares, mga kababayan, ay bawal po ito. Hindi po pwede na basta-basta mag-utos ang BIR at ipakita ang income tax return ng isang tao. So, yun po ang problema natin ngayon. Hindi ba kayo nagtataka na halos trilyon-trilyon ang nawawala sa Pilipinas, pero ang pinupuntirya nila si VP Sara? At ito, lahat ng gustong ma-impeach si VP Sara, kasabwat nila yan. At kung hindi man nila kasabwat yan, malaki ang galit sa mga Duterte dahil pinahirapan sila ni PRRD. Katulad ng limbawa ng mga komunista. Diba? Katulad ng mga durugista, katulad ng mga kriminal, mga magnanakaw sa gobyerno. Ngayon, nag-full force na sila para hindi maging presidente si VP Sara dahil alam nila kung ano ang kahihinat na nila. Diba? So, kung kailangan nilang ubusin ang pera ng taong bayan para ma-impeach si VP Sara Duterte, gagawin po nila yan. Ginawa na nila dati, di ba? Sinuhulan nila yung mga congressman at ngayon, inuulit na naman. Dati, si Martin Romualdez ang gumawa, ngayon, ginagawa na naman ng little magnanakaw. Sino? Sino ang little magnanakaw na yan? Ito. Tila naghahanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment case ni VP Sara sa plenaryo. Ayon po sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na nakalista bilang for later release o FLR. Nako. Nakakalat daw ang mga proyektong ito sa mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, DepEd at DOH. Posibleng sa May 4 hanggang 11, isa lang sa plenaryo ang magiging report ng House Justice Committee tungkol sa impeachment case ng vice. So yan, mga kababayan. Iniipon ni Sandro Marcos ang mga kongresista, so nagkakaroon na ng head count. Ngayon pa lang, sinisiguro nila na makakuha sila ng boto para ma-impeach si VP Sara dyan sa lower house. At gagamitin nila naman nila yung mga proyekto ng gobyerno na tinatawag na for later release. So yan po ang ipangsusuhol na naman nila sa mga kongresista para bumoto sa impeachment ni VP Sara. Yun po ang balita, di ba, ng bilyonaryo. So mag-isip-isip kayo mga kongresista. Dahil pag nalusutan ni VP Sara, baka lahat kayo magsialisan sa bansa.
Hindi sa lahat ng panahon, andyan yung mga Marcos na yan. Ha? Wala nang 2 taon, mag-i-eleksyon na naman. At sigurado, tatalsik na yan dyan sa Malacanang. At pag dumating ang oras na yan, lahat ng mga timawa na magnanakaw, at nanira, sumira sa pangalan ni BP Sara, lahat kayo magbabayad, sigurado. Oo. So bakit si Sandro atat na atat din? Na ma-impeach si BP Sara Duterte? Baka nakakalimutan nyo, silang dalawa ng kanyang tiyuhin na si Martin Romualdez ang may pinakamataas na allocation sa flood control. Saan program funds? Silang dalawa ang pinakamataas. So ngayon, naglalaglagan na sila. Kung dati, si Martin Romualdez ang nagmamaneho para sa mga suhulan sa impeachment ni BP Sara nung una, ngayon si Sandro Marcos na ang gumagawa. So sisiguraduhin nila na may impeach si BP Sara diyan sa mababang kapulungan. At alam natin, mga kababayan, na may nangyayaring bayaran. So yung mga ginagamit nilang ahensya ng gobyerno, mag-isip-isip kayo. Pwede kayong babalikan. Pag nagkataon, na umiba ang ihip ng hangin, magtago na kayo. Dahil hindi talaga kayo titigilan kapag naging presidente si BP Sara Duterte. Hindi sa paghihigante, pero ang ginagawa nyo ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas at ito ay pamumulitika, hindi ito paghahanap ng pananagutan at accountability. Kung accountability ang ating pag-uusapan, bakit hindi nyo imbestigahan o impeach ang presidente ng Pilipinas? Dahil yan ang may alam kung ano ang dapat mangyari at yan ang nagbabasbas kung ano ang gagawin ng mga gabinete at mga personalidad na nasa gobyerno. So, baliktad. Ang hirap. Ang hirap yung intindihin, ang hirap yung unawain, ang hirap yung paniwalaan, ang hirap nyo ipaglaban. Kasi lahat kayo ay mga gahaman. Di ba? So, eto, kung halimbawa man, mag-prosper ito, hindi naman papayag siguro ang mga Duterte na babagsak na lang si BP Sara Duterte nang walang laban. Di ba? Sa tingin nyo, mangyayari yan? Maghunos dili kayo. Kaya mga kababayan, magmatsyag tayo. Alam ko na hindi kayo naniniwala sa mga demonyong ito. Tayo ay mga ordinaryong Pilipino lamang, pero yung suporta natin sa katotohanan ay hindi matitinag. Dahil alam na alam natin kung anong ginagawa nila kay BP Sara Duterte. Sinisira nila ang pangalan para hindi manalo sa Panguluhan. At yan na po ngayon, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod natin talakayan. And again, this is Master Judes and thank you. God bless you all. To God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.